po ang Diyos. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Ito po ay pangalawang linggo na ng Disyembre. So, damahin na po ba yung Pasko? Damahin na po. Buti pa po kayo. Pero, we are in a new normal. Hindi na po kasi, sabihin natin na hindi na masyadong ganun busy ang mga tao sa preparasyon dahil sa limitasyon ng maaaring ating mga kakayanan. Pero katulad po ng ating pinag-aaralan, timeless message of Christmas, isang bagay pong napakahalaga na ating laging makita yung kahulugan ng Pasko, ilagpas doon sa mga material na bagay kung hindi sa katotohanan ng kadahilanan kung bakit may Pasko. Nung isang linggo po ay tinignan natin yung apat na ebanghelista, si Mateo, Marcos, Lucas, at saka si Juan. Inintroduce nila ang isang Jesus sa iba't ibang kaparaanan. We touch on the book of Matthew na nag-focus siya doon sa family tree ni Jesus, kung paano tinrace ang kanyang pagsimula kay Abraham, at ganoon din kung paano tinrace kung paano siya ay nagmula sa lahi ni David, to be able to establish his kingship. Okay? So ngayon po ay pupunta tayo doon sa account ni Lucas. Nabasa po ni JJ yung account ni Lucas. Ngayon, pagka po pinag-usapan ng Pasko, lagi nating ginagawang reference point ay yung kapahayagan ng anghel kay Maria na ano po, siya ay magdadalang tao. Pero ang katotohanan po, it should be traced back sa kapahayagan ng the same angel, si Gabriel, sa kanyang doon sa pinsan ni Maria, na sino po? Yung asawa nito, na si Zacarias. At doon sa ating nabasa, siya ay isang pari. At dahil sa isang pari, it clearly shows na whenever we trace the beginning of Christmas, it should be the annunciation of Angel Gabriel, not in Bethlehem, but in Jerusalem, kung saan naroon ang paring si Zacarias na kinausap ng anghel na si Gabriel para po ipahayag sa kanya na kahit na siya ay matanda na, ang kanyang asawang si Elizabeth ay magdadalang tao. Sino po ang kanyang dadalhin sa sinapupunan? Si Juan, na alam natin, the forerunner of Jesus, na siya rin magbabautismo sa ating Panginoong Jesus. Yamang nabasa na po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon na tayo ay malakas. Tayo po ay nagkasama-sama para patuloy pang pag-aralan ang salita ng Diyos. So the message of Christmas is timeless. Kaya nga po, yun ang ating pag-aaralan ngayon. Plus mo nga yun, Sister Jan. Timeless message of Christmas. Wala itong panahon. Ang mensahe ng Kapaskuhan, kung paano sinabi ng anghel kay Zacarias at kay Maria, ito pa rin po ang mensahe na dapat nating mapakinggan ngayon at makita natin yung mensahe naman na angkop sa ating buhay. The message of the angel to Zachariah and Mary ay meron din pong individual na mensahe sa atin. At dapat yung ating makita upang makita natin ang kahalagahan noon, maging sa ating personal na buhay at sa ating ngayong kapanahonan. Yamang nabasa na po ang salita ng Diyos, tayo sumandaling dumako sa pananalangin. Panginoon, salamat dahil tunay ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na aming Panginoong Diyos na maaasahan, mapapanampalatayahan, at tunay aming masasandigan ng lahat sa amin, sa aming buhay.
Kaya mangusap ka, Panginoon, lagi namin inaangkin ang iyong Panginoong Diyos pag-iingat sa amin, pagpapala sa amin, ang iyong pabor na nasa iyong mga anak. Kaya alam namin, O Diyos, tunay ang tagumpay ay lagi mong ilalakit sa aming mga buhay. Salamat po at kami handa, Panginoon, mamangha sa iyong mga salita, sa iyong mga kapahayagan, sa iyong mga katotohanan. Ito aming panalangin, may pananampalataya, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Diyos. Timeless message of Christmas. Lagi nating naririnig ang isang katotohanan na hindi naman po mapapasubalian. Ang Diyos po, sabi nga, God is fair. Amen? Ang Diyos po ay Diyos na pantay-pantay ang pagpapahalaga sa lahat ng tao, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak ay pantay-pantay. God is a God of justice. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang lahat po patungkol sa Diyos ay isang, sabi nga po natin ay, He's a no respecter of person. So, lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Pero doon po sa binasa sa ating nakita ngayon, isang anghel ang nagpahayag. Sino po? Nagpakilala siya. Si Gabriel. Doon sa verse 34, ganito ang sabi. Doon sa pagkabasa kanina, simulan ko muna sa verse 18. Yung kapahayagan kay Zacarias. Ano pong sabi doon? Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa? Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. Nagpakilala yung anghel na nagsalita kay Zacarias. Sinulit po si Zacarias. Si Zacarias po ay isang pari. Naglilingkod po sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At siya nga po mismo ang sa punto na ito na kinausap ng anghel Gabriel ay nagsusunog ng insenso sa altar. At doon po nung ipahayag sa kanya ito, ating nakita na dumating sa kanya yung magandang balita. Walang anak ang kanyang asawa na si Elizabeth. Pero kahit sa gitna ng kanila na ang sinabi mismo ng Biblia ay paano ko matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. The question ay masasabi natin ay valid. How will it happen? Sabi niya, physiologically, lagpas na sila doon sa edad. Hindi lamang po lagpas Kung hindi sabi kasi ni Zacarias dito ay sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. At ang anghel ay nagpakilala. Anong sabi niya? Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. Verse 20, at ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay nito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Isang mabuting balita ang narinig ng isang saserdote, isang pari ng Diyos, subalit hindi po siya naniwala at nagbigay ng isang masasabi nating valid na katanungan. Paano pa mangyayari yan sapagkat ako'y matanda na, ganun din ang aking asawa. We say, ang Diyos ay Diyos ng pantay-pantay. Ang Diyos ay tapat. God is a God of justice. But let's go to verse 34. The same angel, kinausap si Maria at ganun din po ang kanyang sinabi. At sabi doon, sa verse 34 na po pupunta, pagkatapos niyang sabihin kay Maria na siya'y magdadalang tao, ito ang tanong at ito rin ang sagot ni Maria. Kung paano ang tanong ni Zacarias, ang sabi, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo
at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit nag-iis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Maaring sabihin ng iba, mag-iisang anghel na nagpahayag, parehong maganda ang kapahayagan, pero iba ang dilig ng anghel. Bakit? Nakita natin kay Zacarias na isa pong saserdote, isang anghel na nagsusunog pa mismo ng insenso sa altar, nung ipahayag yun ng anghel na si Gabriel sa kanya, dahil siya nagtanong ng paano ko matitiyak ito. Pero si Maria, sa verse 34, nagtanong din, paano mangyayari ito? Pero ang kaibahan ay ano po, si Zacarias ay naparusahan, at anong sabi? Dahil hindi ka naniwala sa aking sinabi, anong sabi niya? Ikaw ay mapipipi hanggang sa maganap ang sinabi. Pero kay Maria, nakita natin, ang sabi po doon ay napakaganda. Ano sabi? Sinabi sa kanya, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Wala po tayong narinig o walang anumang ibinigay na sabi natin any punishment kahit siya rin po'y nagtanong ng paanong mangyayari ito, gayon ako'y dalaga. Again, we go back to the premise. Akala ko ba ang Diyos ay Diyos na ano po, God is a God of justice? Bakit po hindi pareho ang naging tugon ng anghel sa dalawang tao na nagbigay ng isang tugon? Paano? Bakit po ba? Napakahalaga po na maunawaan natin kung bakit ba nagdalang tao si Elizabeth. 6 na buwan na una bago po nagdalang tao sino? Si Maria. At napakalinaw dito, nung kausapin siya ng Diyos, o nung kausapin siya ng anghel ng Diyos, ang sabi, natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. Ang pagdadalang tao po ni Elizabeth na pinsan ni Maria ay mayroon pong napakahalagang bahagi sa buhay ni Maria. Nais ng Diyos na kapag dumating kay Maria ang napakagandang balita na siya ang magdadala sa sinapupunan sa ating Panginoong Hesus, nais ng Diyos na bigyan siya ng isang magandang patutuo na ang Diyos ay tunay po na ang sabi doon, sapagkat doon sa verse 37, at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Hindi po natin dapat i-entertain yung kung anumang sinasabi nating pagdududa tungkol sa Diyos. At kaya po nauna 6 na buwan, ang pinuntahan ni Gabriel ay sino? Si Zacarias, na asawa ng pinsan ni Maria. Ang isang dahilan nito ay hindi lamang dahil kailangan ng forerunner o kinakailangan na maghahanda ng daan ni Jesus, magpapakilala kay Jesus, magbabautismo kay Jesus. Pero mismo nakita natin dito na ito'y binanggit ng anghel sapagkat nais bigyan ng patutuo ng anghel Gabriel kay Maria na ang kanyang sinasabi sa kanya ay magaganap at hindi niya ito dapat pagdudahan. Ang ginawa ni Zacarias po ay nakita natin, siya'y naparusahan doon
dahil hindi siya nakapagsalita hanggang sa makapanganak ang kanyang asawang si Elizabeth. Pero ito po ay makikita natin na bakit iba ang dealing noong anghel sa dalawang tao? Ang isa pong binibigay na kasagutan ay ganito. Ang sabi, napakatanda na, matanda na raw po si Zacarias. At siya po ay naglilingkod mismo sa templo ng Diyos. Kaya dapat lamang na sa tagal na ng kanya pong karanasan sa kapangyarihan, sa katapatan ng Diyos, hindi na niya dapat binigyan pa ng puwang ang pag-aalilangan. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Kung mas matagal na po tayo sa kapagkaranas sa Panginoon, alam niyo, tingnan niyo po, ako natutuwa kay Rain. Si Rain po yung anak ni Sister Lani. Siya lamang po sa mga JTians ang nag-express lagi at sumasama saan? Doon po sa tinatawag na online prayer meeting. Sino po ang mas nahigit na nagpapahalaga sa pananalangin? Alam niyo po kung sino? The elderly. Yung pong mga may edad. Bakit? Sapagkat yung mga may edad, alam nila na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Mas marami na silang karanasan sa tagal ng kanilang paglakad dito sa mundo na ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin. Kaya sila po ang mas nagpapahalaga sa ministeryo ng pananalangin. Ako'y nagagala kapag kami katulad ni Ren na kahit bata pa ay naniniwala saan? Na ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin. Yun ang sabi ng anghel. Na anong sabi? Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya po tayo na sabihin na natin mas may edad, mas nauna saan? Sa karanasan, sa katuwiran, sa kapangyarihan ng Diyos, inaasahan po ng Diyos sa atin na tayo po ay mas matibay sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya po dito, makikita natin, bakit si Zacarias ay hindi nakapagsalita, naging pipi hanggang sa makapanganak ang kanyang asawang si Elizabeth, samantalang pareho rin lamang ang kanyang tanong, paano mangyayari ito? Si Maria ganun din, paano mangyayari ito? Ako'y virgin. O kay Zacarias ay paano mangyayari ito? Dahil ako'y matanda na. Pero pareho pong tanong. Alam natin, si Mary is a teenage girl. So, naroon po na ang pagpapahalaga ng Diyos, ang kanyang pagtingin sa atin. Kaya kung ikaw ay, sabihin na natin, elders, mas matagal na ang iyong karanasan sa Panginoon, dapat mas mataas na ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Naasahan ng Diyos sa atin yan. At ang Diyos po kaya inuna na si Elizabeth at ipinahayag sa kanyang asawa na si Zacarias na magkakaroon siya ng anak kahit sa kanilang katandaan ay nais ng Diyos na magkaroon ng patutuo sa isang Maria na kapag tinanggap niya ang balita na siya ay magdadalang tao, ay naroon ang isang magandang patutuo na siya mismo ang nagsabi. Anong sabi niya? Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ang anghel na Gabriel na ito ang nagpapatutuo saan? Sa ginawa ng Diyos sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ano po ang ating lamang dapat nang makita nito? Tayo po na mas matatag na sa pananampalataya, tayo mas nauna sa Panginoon, ina-expect ng Diyos o hinahanap din ng Diyos na tayong magbigay ng mas magandang patutuo bilang maging katatagan ng pananampalataya noong mga weakling pa o noong mahihina pa sa pananampalataya, younger generation. Pero tatandaan po natin, ito ang kaibahan ng Diyos . Siya ay
Diyos, God of justice, pantay-pantay. Pero kahit pantay-pantay ang Diyos, bakit ganito? Sabi natin, bakit ganun? Iba yung dealing niya kay Zacarias, iba yung dealing kay Maria. Alam niyo po kami po may 3 anak. At yung aming 3 anak, puro pa babae. Pero kahit sila ay puro babae, alam niyo po iba-iba rin ang dealing namin sa kanila. Ang akin pong panganay na si Angela, tanda ko nung bata pa, hanggang sa paglaki, kaya kong mag-ala FPJ. Alam niyo ba yung FPJ? Ano sabi ng FPJ? Brother Joy. Basta ko yung pag makuha ka sa tingin. At effective pa po yun sa aming panganay. O bakit si Grace ang napapagano? Subukan mo kay Grace lang. At pag siya'y kinuha mo sa tingin, titingnan ka niya. Hindi mo siya makukuha sa tingin. 3 babae, pinalaki sa isang tangaran, pero bakit iba-iba ang masasabi natin kaparaanan ng pagdisiplina sa kanila? Kasi nga po may individuality. Pero wala po, hindi po nila pwedeng sabihin, ako, lalo na po bilang ama, kami bilang magulang, we always want to be fair with them. Amen po ba? At alam niyo, parang asar na ng mga bata sila Nung bata sila, bigyan mo sila ng mga laruan. Di ba? Laruan, di ba? Lalo na sa drive-thru, sa Jollibee. Okay na sa kanila lahat yun. Pero nung naglalakihan na, lalo na ngayon, naku. Dapat pantay-pantay. Dapat kung pwede nga lang, 99.99 din. Pagbigyan mo ng regalo yung isa, dapat pareho rin ng presyo. Dapat pareho nga rin ng box, pati yung laki. Bakit? Kung mayroon ng timbangan, nagkakatimbangan pa Bakit mas palaki sa pero kasi sana, kaya nga sabi mo, pwede sana nung bata sila, pareho lang walang Ngayon kasi, hindi na lang nila concern kung anong kanilang matatanggap. Ang concern din nila, tinitingnan din nila, anong natanggap ng kanilang Kung kanilang kapatid. Di ba gano'n na? Anong naglakihan na? Bakit gano'n? Samantala ng bata, wala. Basta ito yung ganyan kung wala silang pakialam dun sa iba. Basta kung ano lang yung gusto niya, kung ngayon na laruan, okay na yun. Pero habang lumalaki, so, yun ang medyo, sabi natin, struggle nung isang magulang na kami 3 nga lang Pero kahit 3, kinakailangan mo silang balansin. And ito po ang makikita rin natin sa Diyos. Parehong magandang balita, pareho naman ang tanong, paano mangyayari ito? Pero makikita natin, iba ang pagkakahandle ng anghel ng Diyos kay Zacarias at iba kanino? Kay Maria. Nakuha niyo po ako? Wala na ba kayong ibang tanong doon sa teksto natin binasa? Kasi may nagtanong dyan, ganito, bakit daw doon kay Zacarias, ang kinausap ng Diyos ay sino? Sino? Yung lalaki. Hindi naman si Elizabeth. Samantalang doon kay Maria, hindi si Joseph. Sino kinausap? Si Maria mismo na magdadalang tao. Ano pong sagot nyo doon? Hindi, simple lang po. Kasi, alam natin, nakasulat sa Biblia, God opened the womb of Elizabeth. Amen? Pero, ano ibig sabihin po nun? The biological father, sino? Si Zacarias will have to do his participation. Pero, kay Maria, ay ano po, ang sabi ng anghel sa kanya, siya ay magdadalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Anong participation ni Joseph? None at all. At alam nga natin, ilang buwan na bago pa lang niya nalaman yun. At kaya, ano po,
doon sa kinausap ng anghel na sabi, huwag kang magdalawang isip na ano raw pakasalan. Sino? Si Maria, sapagkat ang dinadala niya sa sinapupunan ay ano raw po, anak ng Diyos. Dahil it was conceived by the power of the Holy Spirit, yung tinatawag na virgin birth. So yun po ang kadahilanan kung bakit kay Zacarias ito sinabi. At si Joseph was handed later by the angel nung pong siya ay nagkakaroon na ng ano po, pag-iisip na iiwan niya ng palihim si Maria. Pero ito po ang ating dapat makita. The timeless message of Christmas is this. Ang Diyos po ay may magandang balita sa lahat ng tao. Amen? Hindi lamang kay Zacarias, hindi lamang kay Maria, pero anong sabi ng anghel? Sa bayan ng David ay isisilang daw po isang tagapagligtas. At sino po yun? Ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, na anong ibig sabihin? Kasama natin ang Diyos. At yun ay para sa ating lahat. And that is the timeless message of Christmas. Maaring minsan sasabihin natin, buti pa siya na lang ang may magandang balita. No! Christmas has a timeless message, and that timeless message is a message of good news to all of us. Lahat tayo. You may not be Zachariah, you may not be Elizabeth, you may not be Mary, but isang bagay ang mabuting balita. Ang isinilang sa sabsaban sa bayan ni David ay sino po? Si Jesus na tagapagligtas nating lahat. Kaya ang Pasko po ay para sa ating lahat. Ang kapanganakan ni Jesus ay para sa ating lahat. Ang mabuting balita ng pagdating ng tagapagligtas ay para sa ating lahat. And we have to remember, yes, kaya nga medyo, sabi mo nga, as a parent, bilang magulang, there are times, it is so hard, napakahirap na ipakita ang pagiging pantay-pantay ng pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Pero isang bagay ang tiyak, ang ating Ama sa Langit, ano po, kaya siya ay Diyos, maaring iba ang bilin ng Diyos na anghel na ipinakita kay Zacarias. Iba ang giling sa isa rin nagtanong na paano mangyayari ito, ako'y Birhen na Maria. Pero isang bagay ang tiyak, ang Diyos natin ito ay Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Tingnan po ba? Sa inyong mga anak, maaaring akala nyo may pinapaboran ng inyong magulang. Pero ang tatandaan nyo, ang mga magulang na yan, kayo lahat ay mahal. At ang pagmamahal na yan ay pantay-pantay. Maaaring iba ang pakitipan. Bawa, wala Grace Ann, makuha ka sa tingin. Tititigan mo. Ano ba ka? Ay, paano? Gagamitin mo pa ba yun? Hindi pwede yung brother siya, ibahin mo. Di ba? Hindi na. Sabihin mo, kung hindi pwede yung FPJ, dito lapit naman. Bakit? Kasi nga, iba yung individuality niya. So, isang bagay po ang dapat natin tatandaan. Ang Kapaskuhan ay laging may mensahe ng mabuting balita sa ating lahat. Bakit? Maaaring sabihin natin, ang 2020, mula pang Marso, bago pa magmahal na araw, sabi natin ay dahil nandito sa pandemya, nag-ECQ, at parang lahat ay hindi na naging normal. Kaya nga ang sabi ay new normal. Yes. Sa ating mga paggalaw, sa ating pakikitungo, yung isang kapatiran sa Davao, ang sabi siya ay aking kachat, at sabi, naiiyak siya, sabi niya, Pastor, miss ko na po talaga na nagkikita at nagbabatian, nagyaya ka pa, lalo yung mga kababaihan, beso-beso. Ay sabi ng AITF ay, iwasan muna ang beso-beso. Kahit po hindi nagbe-beso-beso, kahit minsan ay gusto na natin na mag-appear sa isa't isa, it does not diminish our love to one another. We may not be able to express it physically, but we can always, sabi nga natin, lagi-lagi natin pwedeng ipatiyakin. Assure and reassure one another
we love one another, we may not be able to express it the way we are expressing it noon. Pero ang pag-ibig sa isa't isa, ang pag-ibig ng Diyos, ang mabuting balita ng Kapaskuhan ay hindi nababago kahit ng pandemya ang ating nararanasan. Amen? Sa bayan ni David, isinilang ang tagapagligtas. Hindi po nababago yun. For us a child is given, for unto us a son is born, and his name will be Wonderful Counselor. Hindi po nababago yun. Nananatili po yung katotohanan na yun. And that good news ay it's not only for the chosen few that God select, it is for everyone, upang ang lahat, ang sabi nga po, laging may pagkukuhanan ng pag-asa, sapagkat ang sabi mismo ng Anghel Gabriel, ang dapat nating malaman at ang dapat paghawakan ay sabi, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. At katulad ni Maria, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Isang bagay na napakaganda po, ating take the same position of Mary. Whenever we hear, whenever we read, whenever, sabi nga natin, whenever God speak to us, and that good news is sabi nga natin, para sa akin yun. Dapat inaangkin mo yun. Akin yun. Ako yun. At kapag kaya ng ating ginawa, katulad ng sinabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At alam po natin, the rest is history. Naganap ang kalooban ng Diyos kay Maria. Kahit siya'y nagtanong katulad ni Zacarias, paano mangyayari ito? Ako'y isang birhen. And the angel Gabriel was more than willing upang sabihin sa kanya ang magaganap na kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo rin po ba'y handa na makinig sa Diyos at mamangha sa kanyang gagawin sa ating buhay? Maaaring ito minsan sabi natin, paano mangyayari ito? Ang hirap ng buhay ngayon. Ang sabi ng anghel, isang bagay sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sabihin mo isang tayo mo, narinig mo yun? Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Hindi kayang talian ng anumang kaganapan dito sa sanglibutan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay, hindi siya naapektuhan ng anumang bagay na meron sa sanlibutan dahil siya naroon sa kalangitan ang kanyang kahisan, Almighty God. Yung ating nakikita rito, lahat po ito'y nasa kamay ng Diyos. Ang gusto lamang ng Diyos, kung anong kanyang sinabi, maaaring ito minsan ay katulad ni Zacarias at ni Maria na hindi natin maunawaan, lagpas sa ating pananaw, na ang tingin natin paano mangyayari ito. Pero ang sabi ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Pag-uwi natin po mamaya, take the stand of Mary. Maaaring, alam niyo po ay isang Bible scholar na nagsabi, kaya sinabi ng Diyos kay Zacarias ito dahil alam ng Diyos na si Zacarias ay magdududa. At gusto na ng Diyos i-handle ang kanyang doubt. Dahil gusto ng Diyos si Maria ay mapalibutan lamang ng mga tao at mga bagay at kaisipan upang mapanghawakan na mapangyayari ng Diyos yung sasabihin sa kanya ni Gabriel. Alam niyo po, there are times we have to make also that decision. Piliin natin po yung mga tao na makapagbibigay sa atin ng pananampalataya. Piliin natin ang mga pakinggan natin, yung mga tao na ang ating napapakinggan sa kanila ay nakapagtataas ng ating pong pagkilala sa Diyos. I-reject natin yung mga sinasabi ng sanlibutan na na walang magagawang mabuti sa atin at nailalayo pa nga tayo sa Panginoon. Hindi po, sabi ko nga,
hindi naman masamang manood ng mga, tawag natin yan, ng balita. Pero kung ito'y nagbibigay lamang sa iyo ng takot, huwag mo nang panoorin. Ang iyong balita na tingnan ay yung mabuting balita, at itong sabi, sapagkat ang nasulat dito ay sapat na upang ikaw ay sumampalataya. Let's have that decision. Yung decision natin. Basta, kung ito ay magiging dahilan upang ako ay magduda sa Panginoon, iwasan mo na lang yun. Bakit? Sapagkat walang magagawang dugi sa iyo. Alam po ba? Mas mabuti pang lumakad ka sa pananampalataya. Alam niyo po, kaya magandang may pananampalataya ganito. Kapag ka po, sa tingin natin, ginawa na natin ang lahat, at yung ating ginawang lahat ay hindi pa rin sapat, doon po ang mga mananampalataya ay mayroon pang, paglalagakan ng kanyang tiwala. Panginoon, ginawa ko na ang aking magagawa, pero hindi sapat ang aking kakayanan, kaya Diyos, ikaw na po ang bahala. Pero yung po mga walang pananampalataya, kaya sila po nawawala na ng pag-asa pag ginawa na nila ang kanilang lahat, dahil wala na silang malalapitan pagkatapos ng kanilang lakas. Amen po. Pero kung may pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, ang mabuting balita na sinabi ng anghel, ano po ang sabi niya? Ang isang napakaga, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. One of the timeless message of Christmas mula mismo sa isang anghel Gabriel na sinabi niya sa masasabi nating 2 taong mismong pinili ng Diyos para po gamitin sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Para yung nagtanong ng paano. Pero isa lamang ang sinabi ng anghel at tiniyak sa kanila sapagkat walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ang kalalagayan na tingin mo'y wala ng kasagutan, ang sagot dyan ay ang Panginoon. Amen? Kaya mayroon kang Panginoon. Lagpas sa hindi mo kaya, ang sasabihin mo lamang, Panginoon, ginawa ko ng lahat para sa iyo ito. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kung ating papansinin, babalikan ko lang po yung 18 ganito. Nung sinabi ng anghel ganito, sinabi ni Zacarias, paano ko matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa? Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. Kung papansinin nyo, noong nagbigay ng tanong at nakita at naipahayag yung tanong na yon na nakita ng anghel ang kanyang pagdududa sa kanyang sinabi, kinonfirm, nire-affirm nung anghel na anong sabi niya, nagpakilala, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. Ang nagsasalita nito kay Zacarias, ang nagsalita nito kay Maria, ay isang anghel na naglilingkod sa harapan mismo ng Diyos at siya'y sinugo upang sabihin sa kanilang dalawa ang mabuting balita na yon. At ano ang isang bagay na dapat natin panghawakan na hindi lamang para sa kanilang dalawa? Ang sabi ng anghel, sapagkat walang anumang bagay na hindi mapangyayari ang Diyos. Gaano kalaki ang problema mo? Gaano kalaki ang hinaharap mo ngayon na suliranin? Ang tingin mo ba ang kinabukasan ay wala ng pag-asa? Ang sabi ng anghel, si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos, anong sabi niya? Paano? Sa salitang tanong na paano? Isa lang ang kanyang sinabi, nagpakilala siya. Ako si Gabriel. Tumatayo sa harapan ng Diyos na nagsasabi sa iyo ng mabuting balita. Yung pag-doubt mo sa salita ng Diyos ay dapat hindi natin bibigyan an inch of space to our mind and our heart. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, walang hindi mapangyayari ang Diyos.
sino may sabi nun? Sabi niya, respect somebody who standing before you because I stand in front of God. I minister, siya po'y nagmi-ministeryo sa mismong harapan ng Diyos. At anuman ang alilangan mo, put respect to that name because an angel named Gabriel is telling you, mabuting balita galing sa Diyos. At yung mabuting balita na yun, walang anumang hindi mapangyayari ang Diyos. Marami ka bang panalangin? Nasabi ng 2020, matatapos na. Wala pa rin tugon. Ang sabi ng anghel, ako si Anghel Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Panginoon. At anong sabi niya? Ito'y magaganap, kung papansinin niyo po sapagkat hindi ka naniwala sa sinabi ko na matutupad sa pagdating ng takdang panahon. Nung kasikatan pa ang Aldab, sino ba yun? Si Lola ba yun? Lola, ano ba yung ano kanyang, parang meron siya laging speaking line na katamang sumikat yun masyado sa tamang panahon. Sino may sabi nun? Yung kababata ko na walang buhok na komedyante. Pero napakaraming tao na pag sinasabi na yun, sa tamang panahon. Pero ang nagsabi po nito ay isang anghel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Kung pwede lamang sabihin ni Gabriel, ako'y anghel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Respect that name. Because I stand in front of God. I stand in sight of God. Hindi siya nagpunta rito upang bolahin siya, bigyan siya ng anumang bagay na parang pangakuan siya. Hindi. Ito'y magaganap sa takdang panahon. At dahil, dahil hindi ka naniwala, you will be mute. Mapipipi ka hanggang sa maganap. Amen po? Kaya nga, ang sabi, mas mabuti na pong maging mananampalataya. Si Tomas po, lagi nang nung ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli, at sa unang kanyang pagpapakita, wala siya doon sa upper room. Anong sabi ni Tomas? Nung sabi ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ang sabi ni Tomas ay, malibang makita ko ang butas sa kanyang mga palad at maawakan ang kanyang sugat sa kanyang tagliran, hindi ako maniniwala. Alam niyo po, kung ano yung sinasabi natin, naririnig yan ng Diyos. At sa kanyang muling pagpapakita, ay ang una niyang pagkabati niya ng peace be with you, ang kanyang unang tinawag, Tomas, halika. Sabi niya, hawakin na mo ang aking mga palad. Hawakan mo ang aking sugat sa aking tagliran. At doon si Tomas po nagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ng Diyos sa kanya, naniwala ka sapagkat ako'y iyong nakita. Pero nung sabi niya, subalit higit na mapalad ang naniwala kahit hindi ako nakita. Amen? Kaya po pag nabasa natin ang salita ng Diyos, huwag na po tayo magduda. Yung mga pangako ng Diyos, huwag ka na magduda. Sapagkat ang sabi ng isang tumatayong anghel sa harapan ng Diyos, walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Kung kinakailangan ni Maria ng patutuo ng isang Elizabeth na mula sa katandaan ay nagdalang tao at yun ay sinabi ng anghel sa kanyang harapan,
Pero isang bagay rin po ang dapat nating makita. The timeless message of Christmas, may Anghel Gabriel na nagsabi, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. It's not only for Zachariah, it's not only for Mary, but for all of us. Yung isang anghel na tumayo sa harapan ng Diyos ang nagpapatunay, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, ang Kapaskuhan ay may mensaheng it transcend all, sabi nga natin, all season, it transcend all generation. Dahil tunay, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Hindi yan dahil sa 2020. Hindi yan dahil sa, yung sabi ng iba, may nakita po ako sa FB na yung pampaswerte sa Chinese, yung pusa na yung gumaganon ba yun? Di ba meron na ngayon bagong appearance pang 2021? Anong itsura na? Nakita niyo na? Ay, hindi ba po? Yung dati kong pusa na gumaganyan, yun ang pang 2020. Ngayon 2021, may bago na siyang mukha. Gusto niyo po bang i-mostra ko sa inyo? Huwag na, para may suspense. Tingnan niyo na lang. Kasi po dati ganyan. Parang medyo ako dati, pero baka hindi kayo matawa. Pero pagka po nakakita kayo ng ganyan, anong tawag dyan? Nung nakita kayo sa dagat, ano yan? Ha? O, pwede na rin po yun, pero ang tawag po dyan ay pusit. Kung daw po yung pusit. Pero pag nakita nyo lang po ganyan, pabalita, gano'n na yan. Kung ito po ay pusit, ito po opposite. Kaya po, bantayan niyo yung pusa, yung dating ganyan. Bantayan niyo kung anong gagawin niya sa 2021. Yun ang kanilang pampaswerte daw. Pero tandaan niyo po, ang sabi ng Biblia, huwag tayo magduda, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Hindi dahil sa pusang gumaganyan o pusang gumaganyan o kahit paano, kahit pa yung pusa na yung nakangiti o kaya ay nakangiyaw. Pero ang sinasabi ko sa inyo, dahil may Diyos ka na makapangyarihan at ang sabi ng Diyos na yan, walang, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Amen? Sabi ko po kanina, mahaba yung text na babasahin ni JJ. Pero sabi ko, huwag kang mag-alala. Kahit mahaba yung text, pero maiksi lamang yung sermon. Pero parang gusto kong habaan. Parang gusto kong tapusin sa 2021 na. Pero ibig ko lang po sabihin ng isang bagay. That verse should be the timeless message of Christmas to all of us. At yung annunciation of the angel Gabriel, hindi na lang yung para sa dalawa, kung hindi na yun para sa ating lahat. Yung bahagi na sinabi, patotoo niya, put respect in that name, I am Gabriel who stand before God. At anong sabi niya? Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya ngayon kung magdududa ka, ito lang ang tanda mo, may Gabriel na anghel na tumatayo sa harapan ng Diyos ang nagsasabi, walang hindi mapangyayari ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na kanya rin pinaglilingkuran at siya mismo naroon sa kanyang harapan. Tingnan ko. So, ngayon po tayo uuwi. Maaaring sabi niyo, magtatanong kayo sa akin, so may Christmas party ba? Ano na ngayon eh? Anong date na ngayon? Ano sa susunod ay December 20 na. May Christmas party ba? Ang may sasagot ko po simple lamang. May Christmas. May Christmas, and that Christmas has a timeless message. Mayroon pang Gabriel na nangusap sa dalawang tao,
Maaaring iba ang respond sa bawat isa. May parusa kay Zacarias, pero kay Maria ay wala. Pero nakita natin ang kadahilanan. Pero isang bagay ang mahalaga. There is a timeless Christmas which has a message for all of us. And that message is simple. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. May dapat mo bang pagdudaan yun? Hindi lamang dahil sinabi, minsan sabi, bakit ko paniniwala ang Biblia? Sinulat lamang yun ng tao. Yung pong nagsabi na walang hindi mapangyayari ang Diyos, ay isang anghel na tumatayo mismo sa harapan ng Diyos. Sinabi niya yun, hindi dahil sinulat ng tao, kung hindi siya mismo'y nakatayo sa harapan ng Diyos. Isang anghel na kanyang alam at kita sa kanya mismo paglilingkod sa harapan ng Diyos. Ang Diyos na ito'y makapangyarihan. Kaya anuman ang iyong kahilingan, hindi mo kinakailangan ng pampaswerte. Hindi mo kailangan hintayin ang ibang dulo ng bilang o paman. Ang pinakamahalaga ay alam mo, there is a Christmas which has a timeless message. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sabi ko sa katabi mo, sa yun. Sa yun. And ngayon, gusto niyo ba sagutin ko talaga, may Christmas party ba? Basta po, may Christmas. At ating pong laging tatandaan, dahil may Pasko, laging it's always a party to all of us para tayo po'y mag-celebrate dahil mayroong tagapagligtas ng sinilang. Tayo po ito na yun. Sabi, bawal ng ahit. Salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon aming Ama, salamat dahil mayroon kang sinugo anghel na tumatayo't naglilingkod sa harapan ng Diyos. Ang katiyakan ng isang napakagandang balita, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Panginoon, sa pagharap namin sa pagtatapos ng taon, maaaring ang taon na ito, Diyos, ay punong-puno ng kapigatihan, suliranin, hamon sa buhay. Pero alam namin, Panginoon, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya, Ama, haharapin namin ang lahat ng panahon, pagkakataon, pagtatapos ng taon, pagsimula ng bagong taon, na isang bagay ang aming pinangahawakan, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagmamahal, ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin, ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin. Kaya ang lahat sa amin, Panginoon, ay sa iyo namin inilalaga at pinagtitiwala. Dahil alam namin, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Pagpalain mong bawat isa. Salamat sa bawat kaibigan, kapatid na naririto. Salamat sa bawat lalaki at babae na nakarinig ng salita mo. Salamat sa bawat nilalang, Panginoong Diyos, na tunay pinangahawakan ang sinabi mo, Anghel Gabriel, na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat buhay, ang bawat bahay, ang aming mga kapitbahay, O Diyos, ang aming barangay, ang aming bayan, Panginoon. We proclaim and declare ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong kapurihan ang pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan po natin. God bless you.